Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang sabi ng marami, when it rains, it pours. At naniniwala ang ating letter sender sa kasabihang yon. Kapag ang universe ay nagbagsak ng kasiyahan ay tiyak na marami ito. Ngunit sabi nga rin ng marami, ang kasiyahan ay palaging may kaakibat na kalungkutan. Dahil ang buhay ay parang gulong. Minsan ay nasa ibabaw at minsan ay nasa ilalim. Halina't samahan ninyo akong tunghayan ang kwentong pinadala ng ating letter sender ngayong araw. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo maging sa inyong mga magiliw na taga-subaybay at taga-pakinig sa bawat kwentong ina-upload ninyo dito sa inyong YouTube channel at maging sa Spotify. Narito po ako para magbahagi ng aking kwento and at the same time ay makapag-inspire sa mga taong humaharap sa problema at hamon ng buhay. Ako po si Jen, nakatira somewhere in Manila. 29 na taong gulang, may regular at magandang trabaho sa isang bangko. Sigurado po ako na hindi ako ang unang letter sender na magbabahagi ng ganitong klase ng kwento. Dahil sa dinami-rami pong nagsusulat at nagpapadala ng liham sa inyo. Tiyak ko na mayroon akong kagaya na parehas ang naging karanasan sa buhay. Papa Dudut, galing po ako sa mahirap na pamilya. At kapag sinabi ko pong mahirap, talagang mahirap. Ang tatay ko po ay nagbaboundary ng tricycle mula sa aming kapitbahay na may mabuting puso na si Mang Pilo. Si nanay naman po ay tumatanggap ng labada sa mga nakatira sa isang village, hindi kalayuan sa lugar kung saan kami nakatira. 3 po kaming magkakapatid, ako po ang panganay at sinundan naman ng 2 lalaki na sina Josh ang pangalawa at Justin ang bunso. Masaya naman po ang aming pamilya. Kahit na mahirap ay pinipilit ng mga magulang ko na mai-survive ang araw-araw naming pangangailangan. Larawan din kami ng tipikal na pamilya at magkakapatid, Papa Dudut. Minsan ay may hindi pagkakaunawaan o nag-aaway. Pero sa uli ay pipiliin naming magkaayos at magkasundo. Gayunman ay dumating sa punto na naiinggit ako sa ibang bata habang lumalaki. Dahil sila, naibibigay ng kanilang mga magulang ang mga bagay na gugustuhin nila. Samantalang kaming magkakapatid, kailangan pa naming paghirapan ang bagay na gusto namin. Naalala ko tuloy, may isang beses na sinasamahan ako ng aking mga kapatid na mga lakal para sa darating na birthday ko. Pwede ba ito ate? Tanong sa akin ang kapatid kong si Josh habang hawak ang isang plastic bottle. Oo, pwede yan, sagot ko. Pagkatapos ay kinuha ko yon sa kanya at nilagay sa sakong hawak ko. Maghanap pa tayo, utos ko sa pangalawa kong kapatid. Nagugutom na ako ate, wika niya. Nalaman kong totoo yon nang marinig ko ang tiyan niya ang kumukulo. Umuwi muna tayo,
Tapos mamayang hapon babalik tayo sa pangangalakal. Sige ate, ano kayang ulam sa bahay? Tanong sa akin ni Justin. Hindi ko alam, maikling sagot ko. Baka nakadilihensya siguro si nanay sa paglalaba. O di kaya baka nakauwi rin si tatay galing sa pamamasada. Sigurado kapag ganun may dala silang ulam, dagdag ko pa. Sana nga ate, wika naman ni Josh. Tirik na ang araw ng mga sandaling yon, Papa Dudut. Hindi namin namamalayang magkakapatid na medyo malayo na pala ang narating namin dahil sa pangangalakal. Nang makauwi ng bahay ay halos lumaylay ang aming dila dahil sa pagod na nararamdaman. Tagaktak ang pawis naming magkakapatid, kaya naman saglit kaming nagpahinga sa balkonahe na yari sa mga pinagtagpi-tagping kawayan na nagsisilbing upuan bago kami tuluyang pumasok sa loob ng bahay. Nay, tawag ko nang makapasok ako sa loob. Nay, nasan po kayo? Tanong ko pa ngunit wala akong natanggap na tugon mula kay nanay. Pumasok ako ng kanilang kwarto na ang tanging pangtakip para maging pribado ay isang manipis at kulay dilaw na kurtina. Nang hawiin ko yon ay wala si nanay sa loob. Sa madaling salita ay walang tao. Ibig sabihin ay hindi pa siya nakakauwi galing sa paglalaba o baka may pinuntahan. Maliit lang ang bahay kaya nang hanapin ko rin si tatay para malaman kung nakauwi na ito galing sa pamamasada ay nalaman kong wala pa rin ito. Nakapagtataka, bakit kaya wala pa silang parehas? Tuwing tanghali naman ay nakakauwi na silang galing sa paglalabat pamamasada. Bulong ko pa sa aking sarili. Matapos noon mula sa labas ay narinig kong tinawag ako ni Justin. Nagaya ni Josh ay nagpapahinga pa rin sa balkon. Kaya dali-dali akong lumabas, Papa Dudut. Ate, hinahanap ka ni Ate Nanette. Tugon ni Justin sa kumare ni Mama. May-ari ito ng isang maliit na sari-sari store na katapat lang ng aming bahay kung saan kami madalas mangutang. Ano po yun Ate Nanette? Tanong ko. Nasa ospital ang nanay mo. Pumunta siya doon dahil inatake ang tatay mo ng heat stroke habang namamasada. Bilisan nyo, puntahan nyo na sila. Nag-aalalang wika nito. Ano po? Gulat kong sabi. Agad kaming nagmadaling magkakapatid na makapunta sa ospital kung saan ay dinala si tatay. Naalala ko pa nga na hindi kami kaagad pinapasok ng gwardya dahil sa dungis at paraan ng pananamit namin. Inakala niya siguro na mga batang palaboy kami, kaya hindi ko rin siya masisisi noon. Mabuti na lamang at nakita kami ng isa sa mga kumpare ni tatay na nagdala sa kanya sa ospital. Pinaliwanag niya sa security guard na tatay namin ang isinugod nila sa ospital, kaya naman pinayagan din kaming pumasok nito kalaunan. Ilang araw na walang malay si tatay, Papa Dudut, bago siya tuluyang bawian ng buhay. Mula sa paglabas ng hospital, pagbili ng ataul, hanggang sa pagpapalibing ay tinulungan kami ng ilan sa mga kapitbahay namin kahit papaano ay may pera. Nakahingi rin kami ng tulong sa lokal na pamahalaan, kaya naman masasabi kong kahit papaano ay hindi sobrang nahirapan si nanay sa pagdating sa mga bagay na yon. Sobrang laki rin ng pasasalamat ko sa mga kapitbahay namin noon na bukas ang palad at palaging handang tumulong. Maging ang kaunti kong ipon, nagagamitin ko sana para sa aking kaarawan ay nilaang ko na lamang para kay tatay. Kung masakit sa aming magkakapatid ang pagkawala ni tatay, naisip kong paano pa kaya kay nanay. Sigurado kong inililihim niya lamang ang sakit na nararamdaman niya upang ipakita sa amin na malakas siya at kaya niya. Ngunit batid ko kung gaano kahirap ang mawala ng katuwang sa buhay.
Papadudot, nang mawala si tatay ay mas lalo kong naramdaman ang hirap. Nariyang lilipas ang isang buong araw na hindi kami kakain dahil walang tanggap na labada si nanay. Minsan pa, kung suswertehin ay makakakain kami ng tanghali, ngunit yun na ang tanging kain namin sa buong araw at itutulog na lang namin ang malamig na gabi. Maraming beses din na nagpapaubaya si nanay na hindi kumain basta makakain lamang kami. Sobra akong naawa sa pamilya namin noon, Papa Dudut. Pero mas lalong nadurog ang puso ko nang minsang makita ko ang mga kapatid ko na kumakain ng pagkain galing sa basurahan dahil sa labis na gutom. Bata pa ako noon, Papa Dudut, pero ramdam ko ang sakit. Pakiramdam ko noon ay para akong sinaksak ng maraming beses. Ang sakit sa puso, sobrang sakit. Simula noon ay nangako ako sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para lamang makapagtapos ng pag-aaral, makahanap ng magandang trabaho at maiahon ang pamilya ko sa labis na kahirapan. Papadudod, sinikap kong matapos ang elementarya kahit na madalas ay wala akong baon at hindi kumakain tuwing papasok sa eskwelahan. Tinis ko rin ang pangangantsaw at panunukso ng ilan sa mga estudyante sa aming paaralan. Dahil mas matanda ako sa kanila at hindi na angkop ang antas ng pinag-aralan ko sa aking edad. Tumigil po kasi ako ng 3 taon sa elementarya dahil nga sa mga bagay na hindi inaasahang mangyari at pinansyal na problema. Mabuti nga't napasama ako sa feeding program ng eskwelahan. Kaya kahit papaano ay nalalaman ko ang aking sikmura. Minsan kahit nahihiya ay pasimple akong lumalapit at makikipag-usap kay Manang Perla na siyang tagasandok ng pagkain para tanungin kung may natira pa na maaari kong iuwi sa bahay. Nang sa gayon ay may kakainin din ng mga kapatid kong tiyak na kumakalam na ang mga sikmura. Mabuti na lamang, mabait si Manang Perla. Hindi siya madamot at kapag may natitirang pagkain sa feeding program, otomatikong ibabalot niya yon at itatabi para ibigay sa akin. Napakabuti po ng puso niya. Lumipas ang ilang pang taon, nakagraduate ako ng grade 6, Papa Dudut. Nang sumapit ang bakasyon ay swerteng nakahanap ako ng trabaho sa panaderya bilang isang tindera. 150 pesos ang sahod ko araw-araw sa buong maghapon. Kaya naman nakaipon ako. At nung tumungtong ako ng high school ay ginamit ko ang naipon ko bilang pamasahe at panggastos sa araw-araw. Nang magsimula na ang klase ay tuwing Sabado at Linggo naman ako napasok sa bakery para meron pa rin akong kikitain. Nang sa gayon ay hindi na mamroblema si Mama sa babaunin ko kinabukasan. Sa mga sumunod na buwan, tila sineswerte kami, Papa Dudut, dahil kinuha din kasambahay si nanay ng isa sa mga nagpapalaba sa kanya. 3 na kaming nag-aaral at sa awa ng Diyos ay nairaraos na namin ang pang-araw-araw na mga gastusin. May mga pagkakataong dama pa rin ng hirap, lalo na't kung sabay-sabay kaming may kailangang bilhin o bayarang mga projects. Pero sinisikap namin nila nanay na malampasan yon sa pamamagitan ng pagtutulungan. Nang malapit na akong makapagtapos ng high school ay sinubukan kong mag-entrance exam sa isang pampublikong universidad sa kolehiyo at gano'n na lamang ang tuwa ko nang malamang nakapasa ako at naging isang scholar. Kinuha ko ang kursong business management dahil noong bata pa ako, sabi ni Papa, ayon ang gusto niyang kuning kurso. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi siya nakatungtong ng kolehiyo at hindi niya rin natapos ang high school. Mataas ang pangarap ko para sa aking pamilya, Papa Dudut.
Kaya't sa kabila ng hirap at pagod ay pinilit kong makapagtapos ng kolehiyo. Bonus pa dahil nagbunga ang lahat ng paghihirap ko at graduate ng may Latin honor. Bukod doon ay nagkaroon na rin ako ng nobyo, si Primo. Sinagot ko siya during our graduation. Sobrang saya ko, Papa Dudut, para akong nasa alapaap ng mga sandaling yon. After graduation, nakala ko ay madali na ang lahat pero hindi pala. Hindi kasi porket nakatapos ka at nagkamit ng karangalan ay mabilis ka nang makakahanap ng trabaho. Ilang beses din kasi akong nabigo sa pag-a-apply sa iba't ibang kumpanya hanggang sa tuluyan akong makapagtrabaho sa isang bangko. Maganda naman ang sahod ngunit may pagkakataong kinakapos pa rin dahil ako na nga ang nagsisilbing breadwinner ng pamilya. Nang mga panahong yon, pinapaaral ko ang aking mga kapatid na kapwa kolehiyo. Nag-request din sa akin si nanay ng isang sari-sari store para kahit papaano ay may income siya at pinagkakabalahan. Kaya nang makaipon ako ay hindi ako nagdalawang isip na tuparin ang request niya. First year college na noon si Justin at third year naman si Josh. Naisip ko na isang taon na lang kahit papaano ay may makakatulong na sa mga gastusin sa bahay. Masipag mag-aral ang mga kapatid ko, Papa Dudut, kaya't natitiyak ko na hindi nila kami bibiguin ni nanay. Hanggang isang araw pag-uwi ko galing sa trabaho ay nadatnang kong umiiyak si nanay kaharap si Josh at ang girlfriend nitong si Mika. Sa pagtataka ko ay agad kong niyakap si nanay at saka ko tinanong kung bakit siya umiiyak. Ano pong problema, Nay? Bakit po kayo umiiyak? Tanong ko na tinugunan niya lamang ng mga hikbi. Napansin kong tumingin siya sa kapatid kong si Josh, pati na rin sa girlfriend nito na para bang may gusto silang sabihin na hindi nila masabi. Ate, dinig kong sabi ni Josh na umagaw sa aking atensyon. Ate, sorry. Sabi nito pagkatapos ay sunod-sunod na pumatak na ang luha sa kanyang mga mata. Nang tingnan ko ang kanyang nobya ay umiiyak na rin po ito habang mahigpit na nakahawak sa palad ng aking kapatid. Anong nangyari, Josh? Ano bang problema? Naguguluhan kong tanong. Nabuntis ni Josh si Mika, anak. Sa wakas ay nagkatinig na si nanay. Ha? Gulat kong reaksyon. Josh naman, bakit naman hindi ka nag-iisip? Paano na ang pag-aaral ninyo? Kaya mo na bang bumuhay ng pamilya? Ano bang tumatakbo sa isip mo, Josh? Nadidismayang sabi ko. Ate, sorry. Umiiyak na sabi pa nito. Papa Dudut, walang ibang lumalabas sa bibig ni Josh ng mga oras na yon kundi ang paghingi ng tawad. Samantalang ako ay nanaig sa akin ng galit. Naisip ko paano na ang plano namin na magandang buhay para kay nanay. Ang usapan namin ay magtatrabaho muna siya at tutulungan akong patayuan si nanay ng sarili naming bahay. Napag-usapan din namin na tutulong siya sa akin sa pagpapaaral sa isa pa naming kapatid na si Justin. Hindi ko alam kung OA lang ako, Papa Dudut, para maggalit sa kapatid ko. Pero wala akong magagawa dahil yun talaga ang nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Sa inis ay lumabas ako ng bahay na ang tanging dala lang ay ang aking cellphone. Gabi na ngunit mas gusto kong umalis sa bahay para makapag-isip-isip. Hindi ko alam kung saan ako pupunta ng mga sandaling yon. Ang gusto ko lang ay huwag munang makita ang mukha ng kapatid ko dahil baka mas lalo pa ako makapagsalita ng hindi maganda. Sa labas ay batid kong pinagtitinginan ako ng mga taong nakakasalubong ko dahil patuloy ako sa pag-iyak. Huminto ako saglit sa isang waiting shed at doon ay tuluyang pinakawala ng lahat ng luhang kanina pang gustong lumabas mula sa aking mga mata. Naisipan kong tawagan si Primo para lamang may makausap at mapaglabasan ng sama ng loob. Mabuti na lang at agad niyang sinagot ang tawag ko at saka sinabing pupuntahan niya ako.
Halos 30 minuto rin ang lumipas bago siya nakarating. At noon din ay niyaya niya ako sa isang convenience store para kausapin. Doon nabanggit ko sa kanya ang mga kasalukuyang problema na kinakaharap ng aming pamilya at pinayuhan niya ako. Papadudot, hindi ako nagkamali sa pagpili kay Primo bilang magiging nobyo. Siya ang nagsilbing pahinga ko sa nakakapagod na problema na ibinabato sa akin ng buhay. Nang gabing yon, nagdesisyon siya na doon muna ako matulog sa kanyang apartment para raw kung sakaling haharap ako kina nanay ay maayos ang isipan ko. Kinabukasan pag-uwi ay kinausap ko si Josh at panay pa rin ang paghingi niya ng sorry sa akin. Sinabi ko naman sa kanya na wala nang magagawa ang sorry niya dahil nandyan na yan. Ang kailangan na lang namin gawin ay pagtulungan ng mga bagay para sa magandang kinabukasan ng kanyang magiging anak. Nangako naman siya sa akin na magsisikap siya at ipagpapatuloy pa rin nila ng kanyang girlfriend na si Mika ang pag-aaral dahil ayaw niya raw biguin si nanay. Noong una ay medyo duda ako na kaya nilang gawin yon, papadudot, hanggang sa napatunayan niya sa akin lahat ng sinabi niya. Nag-part-time job siya sa isang fast food restaurant habang nag-aaral. Mabuti na lang at mababait din ang mga magulang ng kanyang girlfriend at pinatawad ng mga ito ang aking kapatid sa nagawa nito sa kanilang anak. Nung una, oo, kagaya ko ay nagalit ang mga ito sa kanila, ngunit kalaunan ay lumambot din ang puso nila. Nagdaan ng 9 na buwan at tuluyan ng nanganak si Mika. Kitang-kita ko kung gaano kasaya si nanay pati na rin ang kapatid kong si Josh. Si Justin man ay tuwang-tuwa rin nang sa wakas ay makita namin ang aming pamangkin na si Baby Ryle. Gusto mo, gawa na rin tayo ng atin eh. Biro pa sa akin ni Primo nang minsang dalawin namin sa ospital si Mika 2 araw matapos nitong manganak. Loko, sabi ko sabay palo sa balikat ng aking nobyo. Mahiya ka nga kay nanay, naririnig ka niya, dagdag ko pa. Bakit, anong masama doon? Matagal na tayo, no? Kilalang kilala na rin ako ng nanay mo. Boto rin naman itong mga kapatid mo sa akin eh. O diba? Natatawa pang sabi nito. Natawa naman sa amin sila nanay at mga kapatid ko nang sabihin yon ni Primo. Papadudot, lumipas ang taon at natupad naman ni Josh ang pangako niya sa amin ni nanay na magtatapos siya sa kanyang pag-aaral. Si Mika ay hindi rin naman tumigil kaya't nakagraduate din siya on time at may bonus pa dahil parehas silang nagkamit ng Latin honor ni Josh. Mabuti na lang at sumakto na bakasyon nila sa eskwelahan ng ibang anak niya si Baby Ryle. Doon ko napatunayan na hindi naging hadlang ang mga pinagdaanan nila para ipakita sa aming desidido sila sa kanilang mga pangarap at bigyan ng magandang buhay ang cute naming pamangkin na si Ryle. Nang mga panahong yon, papadudot, nagpaplano na rin kami ni Primo na magpakasal. Matagal na rin naman namin yung napag-usapan, ngunit isang pagsubok na naman ang bumago sa takbo ng aming buhay. Na-diagnose kasi si nanay ng breast cancer. At sobra akong nanlumo ng dahil po doon. Sabi po sa amin ng doktor ay kailangan namin na maipagamot si nanay dahil kapag pinatagal ito ay baka mas lalo raw lumala. That time ay nasa huling taon ng bunso kong kapatid na si Justin sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Nang malaman niya ang tungkol sa sakit ni mama, ay nagpresenta siyang tumigil muna sa pag-aaral at mag-focus na lang daw muna kami sa pagpapagamot kay nanay. Naisip ko na siguro'y batid din ang bunso naming kapatid na mahihirapan kami pagdating sa pinansyal na aspeto. Dahil 2 lang naman kami ni Josh na nagtatrabaho at may sariling pamilya pa itong sinusuportahan. Nung una ay pumayag ako, ngunit kalaunan ay naisip kong hindi maaaring huminto sa pag-aaral si Justin. Naisip ko pa nga na kahit mabaon ako sa utang, ay pipilitin kong maipagamot si mama habang nag-aaral sa huling taon niya ang bunso naming kapatid. Pumayag na rin ako
na mag-part-time job siya gaya ng ginawa noon ng Kuya Josh niya. Ngunit sinabi ko sa kanya na kapag may kailangan siya ay huwag siyang mahihiyang lumapit sa akin. Kung kaya kong ibigay ang kailangan niya ay gagawin ko ito ng paraan. Papa Dudut, kahit magkandakuba ako sa pagtatrabaho ng mga sandaling yon, ay hindi ko na iniinda. Ang lagi ko lang nasa isipan ay ang ilaban ang buhay ni Mama at matalo namin ang sakit niya. Ganon din makapagtapos ng pag-aaral ang aking bunsong kapatid. Nang sumapit ang araw ng pagtatapos ni Justin, Papa Dudut, ay nakahinga ako ng maluwag. Paunti-unti ay nakabawi na rin ang lakas si nanay at lubos ko yung pinagpapasalamat sa Diyos ng sobra. Lumipas din ang panahon at naikasal na kami ni Primo. Sobrang saya ko ng mga sandaling yon, Papa Dudut. Simple lang naging pag-iisang dibdib namin. Ngunit sobra itong espesyal para sa akin. Sa wakas kasi ay makakasama ko na sa panghabang buhay ang isang taong ipinagdasal ko ng matagal. Sa ngayon ay 4 na buwan na po akong buntis. Kung tatanungin ninyo ang lagay ng aking pamilya ay maayos naman po kami. Si nanay patuloy sa kanyang gamutan at malaki na ang nakikita naming progress kung ikukumpara sa kalagayan niya sa dati. Si Josh, pangalawa kong kapatid, ay may maganda at regular na trabaho na rin. Malaki na rin ang kanilang anak na si Ryle. Paminsan-minsan ay si nanay ang nag-aalaga sa kanyang apo. Ngunit may pagkakataon din naman ang mga magulang ni Mika ang nagbabantay dito. Parehas kasi silang mag-asawa na may trabaho at kahit papaano ay nakapag-aabot na rin sila at nakakatulong sa gamutan ni Mama at gastusin sa bahay. Si Justin, ang bunso kong kapatid, maganda na rin ang trabaho sa isang IT company. Nakakatuwang isipin na sa kabila ng maraming hirap na pinagdaanan namin, Papa Dudut, dahil hindi kami sumuko, kahit papaano ay naabot namin ang pinapangarap naming buhay. Sayang nga lang dahil hindi na ito naabutan pa ni tatay. Kahit na ganoon kung saan man siya, sigurado akong masaya siya sa kung ano ang narating naming magkakapatid. Ito naman kasi ang pangarap niya para sa amin. Ang makapagtapos kami ng pag-aaral at makaahon sa kahirapan. Papa Dudut, hanggang dito na lamang ang liham kong ito. Sana kahit papaano ay naka-inspire ako sa inyong mga tagapakinig at magsilbing motibasyon upang hindi sila huminto na abutin ang kanilang mga pangarap. Alam kong sa buhay ngayon ay hindi madali ang pinagdadaanan ng bawat isa. Nandiyan iniisip natin na baka hindi para sa atin ang mga bagay na pinapangarap natin kaya't kailangan na nating huminto. Ngunit ang masasabi ko lang ay huwag. Keep on moving forward. Gaano man kahirap, masadlak man tayo sa dusa, umiyak man tayo ng sandamakmak na luha, tandaan na nandyan ang Panginoon na laging nakaalalay sa atin sa tuwing tayo ay nahihirapan. Maraming salamat po sa paglalaan na basahin ang liham kong ito, Papa Dudut. Naway pagpalain po kayo ng inyong pamilya ng puong may kapal. Lubos na gumagalang, Jen. Maraming salamat sa pagpabadala ng liham, Jen. At iyakong nagsilbi kang inspirasyon sa ating mga tagapakinig. At sigurado rin ako na mas pagpapalain ka pa ng Panginoon dahil sa kabutihang taglay mo at pagmamahal na lubos na ibinibigay mo sa iyong pamilya. Sana'y maging masagana at masaya din ang pagsasama ninyo ng iyong asawang si Primo. At tandaan na lagi ninyong gawing sentro ang Diyos sa inyong relasyon. Hangad ko rin ang tuluyang paggaling ng iyong ina at naway nasa mabuting kalagayan palagi
ang inyong pamilya. Ako pong muli si Papa Dudut at salamat sa pagsama ninyo sa akin ngayong araw na puno ng aral, inspirasyon at pagmamahal. Maraming salamat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories.